patotoo. Pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, tanging sa ating pinakamamahal pang Jesus. Dobling paggalang po sa ating Honorable Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeda, sa mga ginintong aral at turo ng ating Assistant Pastor, beloved Mama Dear, Lina C. Almeida, at ganoon din po sa kanilang beloved children, at ganoon din po sa inyong lahat, mapagpalang gabi po. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil isa po kami sa nakakilala sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nakakilala po kami sa gawain ito dahil po sa karamdaman ng aking beloved mother. Meron po siyang tumor sa ribs during that time, and sabi po ng doctor, hindi ka naming pwedeng operahan dahil nagdadalang tao ka, maapektuhan po yung baby. So naghanap po yung aking beloved parents ng iba't ibang hospitals, doctors, iba't ibang churches, pero wala po silang natagpuan. Hanggang isang araw po may nag-share sa kanila na dalawang sister ang sabi, ang Diyos namin ay buhay, nagpapagaling. Man, sa madaling hallelujah. sabi, sumama po ang aking beloved parents dahil gusto po niyang gumaling, mga minamahal. At sa patuloy po nilang pagdalo, yung tumor po na yan, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Meron din po yung time yung aking beloved father ay na-fracture po yung kanyang ankle, mga minamahal, which is yung ankle ang bumubuhat ng ating weight, mga minamahal. And sabi ng doktor, kailangan mong maoperahan kasi pag hindi ka nagpa-opera, hindi ka na muling makakalakad ng tuwid. At sa maling sabi, nung siya na po yung susunod sa operating room, bigla niyang naalala na bakit siya magpapa-opera, ang daming patotoo dito na lahat pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya sa madaling sabi, hindi na po siya nagpa-opera, nagpirma na lang po sila ng waiver, mga minamahal. And 1 month lang, mga minamahal, yung sabi ng doktor na pag hindi ka nagpa-opera, hindi ka na muling makakalakad ng maayos. Alam niyo mga minamahal, 1 month lang, muling pinalakad ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang aking beloved Father. Way back 2019 din po ang aking paa ay na-fracture, mga minamahal. And sabi ng doktor, kailangan malagyan yan ng tornilyo. Kapag hindi yan nalagyan ng tornilyo, hindi ka na makakalakad muli ng maayos, mga minamahal. Pero naalala ko po yung patotoo ng aking beloved father. Kaya sa madaling sabi, hindi po ako nagpa-opera. Alam nyo mga minamahal, patuloy lang po akong dumalo at hindi ko namamalayan. Yung aking paa na yan, muling pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan ko rin po lahat ng pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus mula po pagkabata hanggang sa mga oras na to. Andyan nga po mga minamahal, maalala ko nung children's choir po ako. Meron po yung isang kapatiran na pinuntahan namin after the service, mga minamahal. Tapos meron po doon yung bagong panganak na aso, mga minamahal. Tinignan ko po yung babies niya. Tapos pagtingin ko sa likod, mga minamahal, andyan na po yung nanay na akmang kakagatin ako, mga minamahal. Andyan nga po nakinagat niya yung binti ko. Hindi lang basta kinagat, mga minamahal, kundi inuga-uga pa, mga minamahal. After po niya akong kagatin, chinek ko po yung kagat, mga minamahal. Ramdam ko talaga, kaya alam ko malaki po yung sugat, mga minamahal. Pero himala ng mahal na Panginoong Jesus, kahit konting galos o sugat, wala po akong natamo. Andyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Meron din po mga minamahal, children's choir din po ako nito. Pumunta po kami sa aking beloved lola. And habang nag-uusap po yung aking beloved mother and yung lola ko, napatingin po ako sa aking paa. Pagtingin ko po, meron po yung cobra na tuklaw ng tuklaw sa aking paa. Pero ang nakakapagtaka, tuklaw po siya ng tuklaw, pero hindi man lang po umaabot sa aking paa na para bang may shield na bumabalot sa akin. Andyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nung nag-aaral po ako, mga minamahal, napakaraming himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Isa na lamang po dyan, mga minamahal. Meron po kaming subject na kailangan university uniform ka. Kapag hindi ka po nag-uniform, matik, absent ka na po, mga minamahal. So sa madaling sabi, nung malapit na po ako sa school, bigla kong nakita yung sarili ko, hindi pala ako naka-uniform, tapos kailangan pala naka-uniform during that time, that day, mga minamahal. So nanalangin ako kasi ayoko nang bumalik sa boarding house, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, ipakita mo sa aking teacher, sa aking instructor, na naka-uniform ako. And to make the story short, mga minamahal, nung nandun na po ako sa classroom, nagpe-pray pa rin ako. Sabi ko, Papa Jesus, sana po hindi ako makita ng instructor ko na naka-civilian. Ngayon, mga minamahal, yung instructor ko, as in katapat ko lang po, mga minamahal. Pero himala ng mahal Panginoon, isa-isa pong pinalabas yung mga kaklase kong nakasibilyan. Pero ako, mga minamahal, hindi po pinalabas hanggang matapos po ang klase. Right, hallelujah. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maalala ko din po, meron po akong major subject before, mga minamahal.
That was third year or fourth year college na po ako, mga minamahal. Tapos po, kasi kinabukasan, Friday po yun, tapos yung exam namin is Saturday, 7 to 11. Tapos may overnight, mga minamahal. After overnight, may practice pa po yung choir, mga minamahal. So sa madaling sabi, hindi na po ako nakapag-review, mga minamahal. During the exam, talagang sobra yung antok ko, mga minamahal. Nakatulog po ako. Pagising ko, yung sagot, parang 25 na question yun, mga minamahal. Hindi lang siya basta question, kailangan mo pong mag-solve, mga minamahal. Ang nasagutan ko lang po is 5. Hindi pa sure, mga minamahal. Tapos 5 minutes na lang po yun, mga minamahal, nung nagising ako. Sabi ko, naalala ko po yung patotoo ng mga kapwa ko students, mga minamahal. So, ang sabi kasi nila sa patotoo nila, nilalagay daw po nila, hallelujah, praise the Lord, doon sa kanilang test paper, mga minamahal. Tapos pinapasa po sila ng ating pinakamamahal na Jesus. Ginawa ko yan, mga minamahal. Out of 25, 5 lang yung sigurado kong sagot. And the rest, ang nilagay ko po, hallelujah, praise the Lord in Jesus' name. And then sa pinaka-last part po ng test paper, mga minamahal, ang nilagay ko, God bless. Alam niyo, mga minamahal, bilang tao, alam ko talaga nababagsak ako, mga minamahal, pero mapaghimala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, nung bigayan na po ng grade, alam niyo, isa po ako sa nakapasa. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. After, actually, hindi pa po ako nagmamarch sa mga minamahal. Pinagkalooban na po ako ng trabaho ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nung first job ko, mga minamahal, salimpusa lang po ako kasi yung kaklase ko na graduate na, yung may for interview, mga minamahal. So sabi ko, ate, sama ako. Nung nandun na po kami, alam ko may exam, mga minamahal. So nag-review ako, pero ang ni-review ko lang po is yung foundation, mga minamahal. Hindi ko na po ni-review yung iba. Nung nandun na po kami, pagtingin ko sa test paper, puro roofing, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, hindi ko alam to kasi pahapyaw lang nung nag-aaral ako. Nung nag-aaral ako, hindi namin gano'n itong napag-aralan. So sabi ko, mahal na Panginoon, ipasa niyo ako. Alam niyo, mga minamahal, talagang sagot lang ako, pero wala po akong sure na answer, mga minamahal. Tapos sabi po nung general manager, bumalik kayo bukas para sa result ng exam. Alam niyo, mga minamahal, himala ng mahal Panginoon, sabi po ng general manager, sa totoo lang, isa lang ang nakapasa. Alam niyo, mga minamahal, ako po yun, mga minamahal. Kahit na hindi ko po sure yung sagot ko, mga minamahal, pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nitong last job ko, mga minamahal, ito pong kung nasaan ako ngayon, sabi ko sa mahal na Panginoon, kasi before, dun sa dati kong company, nag-pray ako, sabi ko, mahal na Panginoon, pagkalooban mo ako ng trabaho na mas mataas yung salary. Tapos alam niyo, mga minamahal, sabi ko pa, sana yung hindi kailangan ng vaccination. To make the story short, mga minamahal, nung nandito na ako, nung interview po, mga minamahal, kasi Chinese company po ito, Chinese company, tas international pa siya. Sabi po nung HR sa akin, kasi sinabi ko na hindi po ako nagpa-vaccine. Tapos, nagpe-pray na po ako noon na sana kahit walang vaccine. Alam niyo, sabi ng HR, mga minamahal, sige, wag ka lang maingay. Sa buong kumpanya, ikaw lang ang hindi vaccinated. Pinapasalamatan ko yan sa ating pinakamalapang sus. And last na lang po, maalala ko po, meron yung before na company ko, mga minamahal, na pinapasukan ko lang po yan, meron po yung Saturday, napapasok lang po ako ng hapon, pero ang pasok talaga is morning hanggang afternoon, mga minamahal. Kasi Saturday, Friday may overnight tayo, so hindi ko po kayang pumasok ng napakaaga, mga minamahal. Nag-letter po ako sa HR during that time, mga minamahal, pero hindi pa naaaprubahan, ginagawa ko na siya, mga minamahal, hanggang sa dumating po yung time na pinatawag na po ako sa General HR, mga minamahal, pati yung General Manager. Sabi po sa akin, Miss Aspa, hindi pwede yung ginagawa mo. You have to choose between your church and your job. Sabing ganon. Ang sagot ko po, I will choose my church. Sabi ko pong ganon, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, parang sinasabi na you're fired, mga minamahal. Sabi ko naman po,
sa mahal na Panginoon, never po ako nag-question kasi sabi ko, alam ko, mahal na Panginoon, alam mo kung anong nakabubuti para sa akin. May plano ka, sabi kong ganun, That's mga right. minamahal. Wala po kong alam na lilipatan ko, mga minamahal. Pero maalala ko, before po nangyari yon, mga minamahal, nag-pray ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, pagod na akong maging empleyado. Pagkaluban mo ako ng project, mahal na Panginoon, sabi ko. Tapos after that, mga minamahal, after 1 week, kasi kailangan pa pong mag-undergo ng 30 days para after ng resignation mo, mga minamahal. After 1 week, kinausap muli ako, mga minamahal. Sabi sa akin, Miss Aspa, kung ano yung gusto mo, pinapayagan na ng kumpanya. Sabing ganun, mga minamahal. Pero, 3 months lang, sabing ganon. Sabi ko, hindi na po ma'am, kasi ang pagsamba ko ay hindi lang 3 months, forever po, sabi kong ganon. Sa madaling sabi, tinanggihan ko yon, mga minamahal, bagabat wala pa akong lilipatan. And after 1 day lang, mga minamahal, may tumawag sa akin. Alam niyo, mga minamahal, alam talaga ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kung anong nakabubuti. Talagang seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yes, Kasi hallelujah. after that, mga minamahal, may tumawag sa akin and pinagkaluban po ako ng hindi lang isa, kundi 2 project ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang.